Ako po si Brad Rodolfo Calyo, nabautismuhan po noong October 30, 2015. Sa nakaraang buhay ko, dahil sa kahirapan din ng pamilya, maaga kasi kaming nawalan ng ama. At ang natutunan naming mga aral dahil ang aking ama noon ay kaanib ng Jehovah's Witnesses. Palibhasa ako naman na wala namang natutunan na talaga aral ng sinasabi sa Biblia na sama ngayon sa barkada hanggang sa naturuan ng mga bisyo kagaya ng sigarilyo. Ang nangyari, tumira ako ngayon sa tiyuhin ko naman. Doon ako nagkaroon ng tinatawag na unang pag-ibig. Kaso, dahil sa ganung nakikita siguro nung magulang nung aking nililagawan na isa rin akong bisyoso, kaya ayaw nila sa akin. Ano ba kayo sa inyong lalaking yan, ha? Alak? Sigarilyo? Pagsusugal? Layuan mo yung lalaking yan. Naiintindihan mo ba ako? Nakipag-break sa akin yung nobya ko, kaya naging miserable ang buhay ko noon. Sorry, maghiwalay na tayo. Hindi ko sukat akalain nung kunin ako ng kapatid ko dito sa Maynila, mas lalong grabe pala ang kahinatnan ko hanggang sa mapag-aralan na namin yung sinasabing yung gamot, tinatawag na syrup, mga syrup at saka capsule. Yan ang natutunan namin. Nung maaksidente po ako sa pamamagitan ng 5-star, kaya ang aking kamay noon nawasak. At mayroon namang lumingap sa akin, magpapagaling ng aking mga kamay. Nung magkasama na kami ni sis na nagkakilala, naunawaan din niya kung ano man ang pinagdaanan ko sa buhay. Hanggang sa isang araw na nakabili kami ng yung TV Plus ba. Pag madaling araw ng linggo, yun, alam nyo naman siguro ang buhay ng lasinggero May daladalang Red Horse bago umuwi sa bahay. Nabuksan ko yung TV namin. Ngayon ko lang nakita ito. Nung mapakinggan ko nga si Brad Hilin, kaya pinanood ko yon. Hindi ko na malayan na sisis pala nasa likuran ko na galing sa pagsimba. Sabi niya sa akin, Ano yan? Ilipat mo yan. Huwag muna. Maganda ba mapakinggan natin dito? Akin na nga yung remote. nung ibinigay ko yung remote sa kanya, natulog na ako. Nilaklak ko na yung dalawang Red Horse. Natulog na ako. Siya siguro walang mahanap na channel sa television, ibinalik niya doon. Narinig ko na boses pa rin ni Brad Hilin. Hindi na lang ako umiimik, pinapakinggan ko na lang. Bandang huli, yung mga ganun nagdaan ng buhay namin, ini-invite na ako ng mga workers doon sa Indomingo. Sabi sa akin, dumalo ka na tayo ng indoctrination. Dumalo na rin ako nung doktrina na yon. Yun nga po, nung mga unang doktrina pa lang, lalong nababagabag na yung kalooban ko dahil napakaganda ang mga sinasabi ng ni Brad Hilin. Kaya pinagpatuloy ko hanggang sa natapos ko ang doktrina, nabautismuhan po ako. Ang laking pasalamat ko talaga nung naanib na po ako sa iglesyang totoo. Dati sa kalsada, parang ayaw ko nung magpatalo sa mga sumisingit-singit sa akin. Pero nung mabautismuhan po ako, nawala na yung galit ng puso ko. Noon na unawaan ko, sabi ko, total naman, bahala na ang Panginoon sa akin. Kung halimbawa man, may pasahero kumaway sa akin at masingitan ako, ang sinasabi ko na lang,
hindi talaga para sa akin. May nakalaan na ibibigay na pasahero sa akin. Tayo'y higit kaysa ibon sa langit. Pag-ibig niya sa'tin ay di malirih. Naramdaman ko talaga nakakaiba ang pagnanasa kung talagang gusto mong mapakinggan ang salita ng Diyos. Nung marinig ko ang sinasabi na magkakaroon ng live na doktrina ni Brad Ely, nagkaroon ako ng interes na mapakinggan ng live. Kaya ang sabi ko kay Isis, pwede ba tayong dumalo sa live mass indoctrination kasi naiiba yun, sabi ko. Ang sabi niya naman sa akin, kaya mo ba? Ang sagot ko, kakayanin ko yan. Sabi niya, wala naman tayong pamasahe, wala naman tayong sasakyan, kaya mong maglakad. Ang sabi ko sa kanya, kakayanin ko yan dahil gusto kong makapakinig ng doktrina. Sa awat tulong ng Panginoon, nilalakad po namin yan. Basta makadalo lang kami hanggang matapos yung ginanap na doktrina. Ganun ang ginagawa namin. At kami nagpapasalamat na pagkatapos ng doktrina, may kapatid naman tayo na naghahatid sa amin dito sa Red House. Kaya yun po ang naranasan ko talaga kung paano ako magnasa sa salita ng Diyos. Araw-gabi, tayo'y manalangin. Sa ngayon, sa awat tulong ng ating Panginoon, nagkaroon na rin po ako ng katungkulan sa lokal ng Teresa. Isa na akong group servant at isa na ring choir. Nagpapasalamat talaga ako sa ating Panginoon. Araw-gabi, tayo'y manalangin. Ako po si Brad Rodolfo Calio ng lokal ng Teresa. At ito po ang kasaysayan ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.